Hi guys, kumusta po kayong lahat? So ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay. Ayan, then kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Message lang po kayo. Okay, so ayan, Bago yung ginamit ko, actually luma na to eh. Pero ngayon lang ulit natin ginamit itong table ko na to. Okay. So, hindi ko lang ako gumawa sa kwarto. Tignan natin kanina ba itong love reading. Wait lang guys. Ayan. Kanina ba itong love reading? Kanina ba itong love reading spirit guide? Tignan muna natin guys yung status nyo ni person. Okay. Meron tayong new love. Ayan, may new person doon na paparating sa inyo. Love yourself first. Ayan. Pwedeng naka-attract ka kasi nga minahal mo yung sarili mo. Nag-focus ka sa sarili mo. And, ayun. Naniniwala ba kayo guys na pag nag-focus ka sa sarili mo, minahal mo yung sarili mo at totally healed ka na, parang mas nakaka-attract ka ng mga bago, no? Mararamdaman mo parang ang daming nagkaka-interest sa inyo, ba't ang daming yung manliligaw, daming nagkakagusto sa inyo. Kasi nga, mas natututunan mo ng mahalin yung sarili mo. So, hayan. Malakas ang energy ng mga single dito at may new person. Iba sa inyo guys, pwedeng ine-entertain nyo na, pero may nakikita na ako ditong person, someone new na involved dito, okay? So, ayan. Tignan natin. Energy ng new person na yan. Okay. Meron tayong stab in the back. Heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. So, hindi rin pala naging maganda yung pinagdaanan mo sa past person mo. Kasi parang, ayan, may heartbreak. Nakikita ko yung iba sa inyo, pwedeng matagal kang nag-move on sa past relationship mo, no? And nasasagap ko rin dito na parang, yung iba dito pwedeng nagkaroon ng third party, niloko ka niya, sinaktan ka niya ng sobra, hanggang sa nauwi to guys sa hiwalayan. Feeling ko maraming na-attract sa inyo, pero yung iba dito parang hindi kayo interesado na mag-entertain muna ng bago. Parang mas nag-focus ka talaga muna sa sarili mo. Okay, hindi rin naging maganda yung pinagdaanan ng iba sa inyo. Siguro matagal kayong single. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong I like you. Ayun, no? Hanggang dumating daw yung someone na parang nahulog yung loob mo dito. Or mahuhulog yung loob mo sa taong to. Feeling ko maraming nagkagusto sa inyo, maraming nag-temp. Pero kasi yung energy mo, mas nasasagap kung mas wala kang interest talaga. And ito, merong someone dito na parang magkakagusto sa inyo and parang magiging interesado ka rito sa taong to. Okay, so ayan, may flirting ng mangyayari dito and mauwi mo na to sa usapan. Ayan, habang nag-move on ka, piling ko nakatulong din na tong taong to sa'yo para maka-move on ka. Okay, so, yun nga lang, para may mga pagdududa ka kasi nga may trauma ka sa past eh. Inisip mo na pwedeng maulit yung nangyari sa past, pwedeng gawin niya yung ginawa din sa inyo ng past person. So, ganun na yung katindi yung trauma mo. Okay? Pero, eto, nakakatuwa dito. Piling ko, matutuwa kang kausap tong taong to. Kasi, makakatulong siya at doon mo masasabi sa sarili mo na totally healed ka na. Totally okay ka na pala talaga. Okay? Parang hindi mo na may isip na nasasaktan ka pa pala sa past. Kumbaga yung nararamdaman mo ngayon is trauma na lang.
Ang masakit lang to guys, no? Pag may trauma yung isang tao, galing sa someone from the past, ang masakit lang doon, pag seryoso na yung person na nakilala natin, or ninyo, parang pagdududahan. Though hindi naman sila yung gumawa nung nung trauma mo na yon, pero sila yung magsasuffer nun. Yung mga new person. Tingnan natin. Kanino po itong love reading? Meron tayong, heartbroken. Pero naka-reverse siya kanina, no? So, kabaligtaran lahat ng nakasulat dyan. Deeply hurt, sad separation, breaking up, break up, feeling lost, grieving, mourning. So, since naka-reverse to, ibig sabihin, pwedeng hindi ka na nag-expect na may balikan, hindi ka na sobrang nasasaktan, hindi mo na nararamdaman na parang attached ka pa sa kanya, or parang nag-iisa ka, parang bigla ka na lang niyang iniwan ng ganun-ganun lang. Pwedeng hindi mo na yun nararamdaman ngayon. Okay? Kagaya na sabi ko guys, as in, naka-move on na yung iba dito. Okay? Pwedeng naka-focus na kayo sa bago. Ayan, tignan pa natin. Ayan, Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting hesitation. So, pwedeng sa una baka pagdudahan mo, mag-alangan ka rito, pero itong taong to guys, ma-effort talaga siya. And nakikita ko sa kanya na, alam mo yan, parang punasang lugar ka, willing siyang puntahan ka, willing talaga siya mag-effort. Mararamdaman mo na, ay parang seryoso siya kasi nag-effort siya. Ipaparamdam niya sa inyo na parang nabaliw siya sa inyo. Ayan, minsan nakakatakot yung ganun parang ang bilis naman, bigla kang na-inlove ng sobra, diba? So, mapapaisip kayo na ba intention nito? Mahirap din kasi yung pagka naramdaman nyo na parang mahal na mahal ka ng isang tao. Parang mas nakakatakot na paano pag nagbago yan pagdating ng araw, di ba? Pwedeng pagdudahan mo talaga So, normal naman itong pagdududa mo sa taong to. Tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong the Phoenix. New phase, rekindle, renew, transformation, growth, change, mind. Ooh. Pabago-bago yung nararamdaman mo. Okay? Or pwedeng, kaya pabago-bago kasi binabalanse mo pinapakiramdaman mo rin sa taong yan na parang pabago-bago rin naman siya. Okay? Binibase mo yung emotion mo dun sa taong yon. Na para bang, kaya ka ganito kasi ganun din naman siya. Na parang, minsan kakausapin ka, minsan hindi. So, dun ka nagbe-base. Ano ba talaga ako dito? Mag-stay ba ako or hindi? Parang urong-sulong, no? Parang ano ba? Parang taguan ng feelings yung nangyayari. Okay? So, tingnan pa natin. Kanino itong love reading? Meron tayong girl with the snake. Okay? So, ayan, no? So, napapaisip ka tuloy, baka meron siyang ibang kinakausap, baka meron siyang ibang substitute, mga ganon. And iniisip mo rito, baka trip niya lang akong kausapin, or baka ang iniisip mo rito is ginagawa ka lang niyang libangan. Ganon, baka hindi talaga siya totally seryoso sa inyo. So, yun yung nasasagap ko dyan, guys. Kasi girl with the snake So, nandun ka na sa point na ang dami ng pagdududa, ayaw mo nang masaktan. So, parang ang dating sa akin dito, hayaan mo na lang. Parang bahala na siya kung ano yung isipin niya, bahala na siya kung ano yung maramdaman niya. Kung may pag-iwas ka, kasi medyo maglalaylo ka din sa taong to Hindi mo tuloy alam kung ano na bang meron sa inyo, kung liligawan ka ba, or gusto ka ba niya, sasagutin ka ba niya. So, nandun ka sa point na lagi ka lang nasa balanse. Nagbe-base ka lang kung ano yung ipapakita niyang personality sa inyo. Okay? Parang nandun ka sa point na hindi mo talaga ipipilit yung sarili mo. Yan po yung nakikita ko dyan. Okay, so titignan pa natin guys. Okay. Ano ba yung stabbing the back? Ano ba yung nangyari? Para mas detalyado nating makita.
Meron tayong sleep on it. Ayan. Siguro ang tagal nyo talaga naka-move on dun sa past person, no? Grabe yung sakit na ginawa niya sa inyo. Hindi pong matutulog ka. Matutulog ka pa lang, naiisip mo na siya. Pagkagising mo siya, agad yun na sa isip mo. Minsan napapaginipan mo. Sobrang hirap. Kasi biglaan yun nangyari. Sobra yung pag-iwan na ginawa niya sa inyo. Parang feeling mo, inabandon na ka talaga nitong taong to. Parang ganun-ganun lang sa kanya lahat, no? Na parang hindi niya malang naisip kung may hirapan ka ba, kung paano ka mag-move on. Ganun yung nakikita ko dyan, guys. Okay, so tignan pa natin. Ano ba tong I like you? Oh, ayan. You failed, so what? So, yung nakikita ko dito, itong someone nyo talaga, hindi ka nag-expect dito. Kasi mas nagpo-focus ka, no? You know, nature is your ally. Mas nagpo-focus ka sa self-love. Okay? Kung sino man yung person na to, sa pinapakita sa akin, parang, masaya naman ako ha. Parang, ayoko nang mag-feel sa buhay. Ayoko nang magsisi. Parang ganon. So, sobrang iniingatan mo na yung emosyon mo. I think yung iba sa inyo, ayaw nyo na ng... Alam mo yan, ayaw mo na ng parang magpapadala sa emosyon ng ganun-ganun lang. Parang ganun. So, sobrang nag-iingat ka and sobrang nagmamature din yung iba sa inyo. Okay? So, kagaya nga nasabi ko guys, kahit bago pa yan, kahit ipakita pa niya na sobra siyang nag-effort, yung mas pinapakita kasi sa akin dito, nagiging emotional ka. Oo. Yung pagiging sobrang emotional mo dito, dumarating na sa point na never ka nang nag-expect sa kahit na anong bagay. Hindi man to guys sa relasyon, sa lahat, pwedeng sa trabaho, sa pamilya, sa kaibigan, na parang mabilis nyo guys tinatanggap na parang ibigay man or hindi, okay lang, tatanggap nyo to. Parang ganun. Ano tong heartbroken? Ano ba tong heartbroken? Meron tayong I dare to declare my love. Oh. Diba? Kasi naka-move on ka na. Naka-reverse to, diba? Kanina, ginanyan ko lang para hindi pa kitignan. So, by the way, naka-recover ka na dito. Kaya nga sabi dito, parang, date to marry na siguro yung iba sa inyo. Yung iba naman dito, guys, parang, ready na kayo sa bagong cycle ng buhay mo. Ready ka na tumanggap ng bago. And tignan mo, piling ko nagsasorry sa inyo yung past person. Pero, the damage has been done nga, di ba? Sorry, not sorry. Wala na. Nakapokus ka na sa sarili mo dito. Dun sa new person, nakikita ko na may chance, pero hindi ka nag-e-expect dyan sa taong yan kung ano man yung iparamdam niya sa inyo o ipakita niyang emosyon sa inyo. Hindi ka mag-e-expect talaga ng na parang mapupunta kayo sa higher commitment, parang hahayaan mo na lang siya. So, ganun ka ka-mature doon sa sitwasyon. Nakikita ko naman na mag-e-effort sa inyo tong taong to. Pero kasi, yung dating kasi sa akin dito, parang, sorry, nagagalaw yung lamesa ko. Yung dating sa akin dito, parang willing ka naman kahit sa iba, marami kang i-entertain. Mas mafe-feel mo na kamahal-mahal ka kasi marami humahanga sa inyo. Marami nagmamahal sa inyo. Marami nakasupport sa inyo. Yung attention ng ibang tao, feeling ko dun ka rin nahi-heal. No? May mga vlogger ba dito? So, meron tayong The Phoenix. Ano tong The Phoenix? Meron tayong No. So, itong No, guys, new pace, rekindle, renew, transformation, growth, change, mind. Diba? Sobrang straightforward kang tao. Kumbaga, nandun ka na sa point na hindi na para magbago pa yung isip mo, na parang patawarin itong taong to. Okay, natatakot ka na nga lang na pwedeng saktan ka ulit nitong taong to. May mga tao kasi na binibigyan pa nila ng second chance yung partner nila kahit sobrang sakit nung ginawa sa kanila ng taong yun. May iba naman na hindi na talaga. Tama na yun. Ayaw na nila magbigay ng second chance dun sa taong yun. Okay? So, ikaw kasi nakikita ko sobrang straightforward and hindi ka na para magpatawad pa. Parang alam mo yung ginagawa mo,
marami ng magandang nangyari sa buhay mo. So, piling ko tuloy-tuloy na rin yung blessing ng iba sa inyo. Ayan, baka Year of the Dragon ka. Tingnan pa natin. Ano tong girl with the snake? Ano tong girl with the snake? Oh, tatlo yung nakuha eh. Meron tayong guilt-free. So, yun no. Nakikita ko dito guys, wala ka ng parang heartbreak, no? Wala ka ng nararamdamang bitterness doon sa past person, kung binigyan ka niya ng third party, kung meron siyang ibang minahal, sinabay sa inyo, sinaktan ka niya, or pinagpalit ka niya agad sa iba. Wala na ako nakikitang parang galit dito or sama ng loob. Nakikita ko nga guys, sobrang naka-move on ka na and naka-recover ka na. Parang nandun ka na sa point na kaya mo na silang harapin. Okay? Nandun ka na sa point na hindi ka na para mag-isip pa ng kung ano-ano. Yun po yung nakikita ko dito. Kumbaga, sobrang okay na yung iba dito. Okay? As in, naka-move on na, guys. Yun yung maganda, no? Pag naka-move on ka na, talagang masasabi mong okay ka na. Pero, guys, ito ha, since napakaganda ng energy mo, wag mong hayaan na mawala yan. Wag mong hayaan na masira yung good mood na yan. Minsan kasi, hindi lang sa relasyon, no, kung ba't nasisira yung mood natin. Minsan sa mga taong sinasamahan natin, sa mga circle natin. So, yun, di ba? So, by the way, tignan pa natin. Oops. Wait lang po. Okay. Ayan, ang daming message no card. Ang daming gustong sabihin sa inyo guys, no? So, sabi dito guys, release your ex. Kailangan mo nang mag-recover sa taong yan. So, yung trauma dala-dala mo guys, wag mo nang i-apply sa bago. Okay? Kasi una sa lahat, hindi naman sila yung gumawa ng, hindi naman siya yung gumawa ng trauma mo eh. Okay? Kawawa naman yung tao kung siya yung magsasuffer sa bagay na hindi naman siya yung may gawa. Hindi naman siya yung nagdulot sa inyo, no? And this could be the one you've already met the romantic partner you seek. So, ibig sabihin, itong new person, mas ano siya guys, mas sweet siya dun sa past person. Mas may care siya sa inyo. Mararamdaman mo na parang mas nag-e-effort siya. Mas mararamdaman mo, mas bata ka. Parang alam mo yun, mas kikiligin ka rin sa taong to. Nakakakilig yung mga ginagawa niya sa inyo. Oo. So, tignan pa natin. Meron tayong give your relationship a chance. Ayan, sa inyo to guys, no? Hindi to sa past person. Parang bigyan mo yung sarili mo na magmahal ulit. Wag mong, wag mong hadlangan yung sarili mo. Wag mo ipagkait sa sarili mo na magmahal ulit. Okay? Bigyan mo ng chance yung sarili mo. Healing family issue. Siguro iba sa inyo may mga single mom or single dad dito. Parang iniisip mo rin yung kapakanan ng mga anak mo. Ang hirap talaga guys maging solo parent, no? And yung sinasabi kasi dito guys, minsan kasi nandun ka na sa point na tinitignan mo yung imperfection mo, na baka wala na magmahal, baka wala nang tumanggap. Pero ang sinasabi nga dyan guys, bigyan mo ng chance ulit yung sarili mo na magmahal ulit. Huwag mong ipagkait sa sarili mo kasi pwede pa naman. Okay? Kumbaga, hindi ka naman guys obligado na para habang buhay na ganyan na lang yung sitwasyon mo dahil nga sa takot mo. Pero nasa inyo naman yan guys. Kung talagang takot ka na tumanggap ulit, di ba? Nasa inyo naman yan. Okay? Nasa diskarte mo naman yan. So by the way, tignan natin. Doon tayo sa energy. Okay. Doon tayo sa nararamdaman ni person. Nitong new person. Nararamdaman sa inyo ni new person. Kasi parang wala ka naman ng pakialam sa past person. Pero, ayan. Pwede kasi guys mag-mix yung emosyon, no? Pwede masagap natin yung past, pwede pa rin masagap natin yung new person. Okay? Kasi baka may mga curious pa rin dito. Kumusta naman si past person, di ba? So, by the way, bahala na. Tignan natin. Okay.
Meron tayong not enough. Ayan. Frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, jealousy. Past person to. Feeling ko ang laki na insecurity nito sa sarili niya, no? Naiinggit yan sa mga nakakasama niya, sa mga nakakasalamuhan niya. Parang nandun siya sa point na kina-question niya yung sarili niya na parang di niya matanggap na yun yung buhay na meron siya. Okay? Parang di niya matanggap na ganun yung kinahinat na ng buhay niya. Ganun yung nakikita ko. Kung bakit kanya nasaktan, kung bakit kanya niloko. Kasi nga malaki yung insecurity niya sa sarili niya. Okay? Tingnan natin. Nararamdaman sa'yo ng person mo. O, ito yung new person. Sabi ko sa inyo, pwede mag-shuffle eh. Unconditionally loving, giving, and receiving affection. Falling in love. So, may na-fall talaga sa inyo. Okay, kumbaga, siya'y magiging susi sa bato mong puso, no? Kung bato na yung puso mo. Feeling ko, etong taong to, magiging, magiging karamay, parang ganun, magiging karamay mo siya sa buhay. And, totally, siya'y makakatulong sa inyo para makamove on ng ganun-ganon lang, no? Kung matagal ka nang hindi nakaka-recover, hindi pong nasabi mo, okay na ako. Pero every time na may isip mo, nagagalit ka. Pero itong taong to, guys, doon mo masasabing talaga naka-move on ka na. Okay? So, by the way, kawawa to, naawa ko din sa new person. Hindi pong kahit hindi mo iparamdam sabihin. Piling ko, eto ha, kung ako tatanungin nyo, huwag ka muna sigurong pumasok sa relasyon. Kung talagang hindi ka pa totally okay. Huwag mo ipilit kasi yung trauma mo nandun pa eh. Kailangan mo nang i-build yung, yung foundation mo. Hindi lang to guys sa career mo, no? Kundi sa sarili mo mismo. Self-love ka muna. Then pag dumating na yung tamang tao, diba, at least, okay ka na. Wala nang trauma, naka-recover ka na totally. So, yun. Meron tayong heart with the key. Welcoming love, meeting the one. Open your heart, getting together, perfect. Okay. So, tignan pa natin. Ayun o. Merong someone nyo na papasok talaga sa buhay mo. And nakikita ko dito guys, sobrang gaan niya sa pakiramdam. Like, parang asesay nyo lang. Parang nakakalimutan mo yung problema mo. Or makakalimutan mo yung problema mo. Once na makausap mo itong tao ko. Okay? Parang magaan talaga siyang kausap guys eh. Parang maayos itong taong to. Okay, tingnan natin. So guys, sa mga nag-aantay pala ng ating love reading sa 2025 at 2026, love reading 2026, single sign, gagawin ko rin yan guys. Papahinga lang ako at least ilang araw. Kasi ang hirap gumawa ng video araw-araw guys. O, tapos may private reading ka pa, may mga rituals ka pa. Pero gagawin ko yan guys kasi may, ayan, marami ako nabasang comment. Okay, so by the way, balik sa topic. Ayan, the snake competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder. Nandun yung trauma mo eh, na lahat ng nakikita ko rito, lahat ng taong na-involve sa iniisip mo, lolokohin lang ako nito, sasaktan lang ako nito. Eme lang yan, kunyari ka lang ganyan. Pero, parang ang dating sa akin dito, alam mo kung ano yung intention ng taong yan. So, ayan. Okay. Tingnan natin. Okay, ano ba itong not enough? Nararamdaman sa'yo ng person mo. Ito yung past person, guys, ah. Ay, nararamdaman sa'yo yan. Stop worrying. Ayan, oh, sobra. Grabe yung pag-worry niya. Actually, hindi naman siya totally na, parang nagkakaroon ng regret dahil naghiwalay kayong dalawa. Hindi ko naman nasasaga, pero mukhang kinakarma yon. Grabe yung kamalasan na nararanasan niya ngayon. And nag-worry siya kasi parang feeling niya, nag-feel siya sa mga pangarap niya. Parang, ang bigat, no? Hindi niya makuha ng ganun kabilis. Parang ang bagal ng progress ng buhay niya. Ganun. Parang ang dating sa kanya dito, guys, parang hindi nagbabago yung buhay niya. Parang paulit-ulit lang yung cycle. Parang jejemon yung dating sa akin dito, guys, no? Parang
Parang ang bobo lang ng person mo. Sorry guys sa words, no? Baka may magalit. Pero ganun yung nasasagap ko. Parang ang dating kasi, parang ang isip bata, no? Ng bababae, ng lalaki. Tapos parang ang dating wala siyang pangarap sa buhay. Parang wala namang pera para gumawa ng ganon. Alam mo yun, parang wala ka namang pera pero ganyan ka kagarapal. Parang ganon yung dating sa akin dito. Then, tignan mo naman kung ano yung nangyayari sa buhay niya dyan. So, ang hirap explain, no? Pero parang wala siyang pangarap sa buhay. Parang ganun lang. Siguro ganun mo na siya nakikita ngayon. Tignan natin ano tong pieces. Meron tayong it's okay to doubt. Okay, diba sa new person, okay lang naman daw mag-doubt ka. Hindi mo naman kailangan daw i-pressure yung sarili mo or magmadali ka na magkaroon ng love life. Guys, hindi naman obligado ang kahit na sino na porke tao ka, kailangan may love life ka. So, hindi naman guys, no? Huwag na natin guys i-normalize yung mga ganon. Na parang, yung iba choice naman nilang tumandang maging dalaga or binata. Pero dahil nga sa pressure ng ibang tao, parang obligado silang magkaroon ng pamilya or anak. Diba? Though hindi naman nila guys gusto. So, huwag natin guys i-normalize kung hindi naman talaga sila ready. Okay? So, kaya mo naman alagaan yung sarili mo kahit wala kang love life, kahit tumanda kang dalaga or tumanda kang binata or nag-iisa ka lang sa buhay. Basta i-secure mo lang yung future mo. Okay? Yung iba kasi sinasabi na dapat kasi may anak ka eh. Kasi para hindi ka naman kawawa pagtanda mo. Pero may iba kasi na choice naman nila eh. Masaya naman sila ng ganon. So, okay lang naman guys na mag-anak pero dapat merong kakayahan, no? Yung tipong alam niya sa sarili niyo, hindi niya pababayaan yung mga anak niyo. May iba kasi na anak lang ng anak. So, nakakaawa, di ba? Yung nakikita niyo mga pulube. May nakita pa akong baby na, Diyos ko, nakakaawa. Tapos alam niyo yun, guys, sa daan lang sila, Diyos ko, nakakaawa. Sorry pero nakaisip talaga ako na masama, no? Sabi ko, naku, kung di lang nakatingin yung nanay, dinampot ko. Naging ano pa do, naging kidnapper. Pero kasi guys, nakakaawa eh. Diyos ko, hindi naman siguro ibibigay ng nanay. Nakakaawa talaga guys. Yun yung sinasabi ko guys. Kung may kakayahan naman kayong mag-anak, gawin nyo. Pero kung wala guys, diba? I-secure mo muna yung future mo. Kasi, eto lang guys yung hindi pagiging selfish. Huwag na natin idamay sa kahirapan yung mga bata. Kawawa guys. Kita niyo sa Korea, tama ba yung pagkaka-interpret ko? Kasi may mga friend ako sa Korea na yung iba doon matanda na nag-aanak or takot sila mag-asawa. Kaya nga libre edukasyon nata doon eh. Kasi umuunti yung tao sa Korea. Wala lang gusto mag-anak, guys. Diba? So by the way, ayun, hindi ka naman obligado rito, guys. Okay lang na mag-doubt ka dyan sa new person. So choice mo, nagkakaroon ka ng hesitation dito kung tatanggapin mo or hindi. Pero sabi nga dyan guys, pwede mo naman bigyan ng chance. Yung libangan lang, hindi mo naman agad aasawahin. Hello? Okay na ba itong heart with the key? I dare to declare my love. So yun. Piling ko mas gusto mo mag-self-love. Do it. Gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Okay? Nang walang pag-aalinlangan. So ano itong the snake? Meron tayong better alone than in bad company. So yun. Parang nawalan ka na talaga ng pakialam doon sa person kahit sinaktan ka niya ng paulit-ulit, no? Wala ka na talagang pakialam sa kanya. So, ito yung nararamdaman ng dalawang taong nararamdaman mo ngayon. And malakas kasi yung energy ng mga single. So, maraming tumatakbo sa isip mo kaya yan yung lumalabas dyan. So, by the way, ito yung message sa inyo ni new person. I hide behind material things. Ayan. Sabihin, talagang nag-effort siya or mag-effort siya. Okay. Then, parang iniisip mo pa rin ano ka-intention ito. Sige, tingnan natin. Meron tayong I can't stop thinking about you. Naku. Isip-isip ka niya. Meron tayong I'm starting to understand our connection. So, yun guys. Doon na lang tayo sa, sa animal sign. Okay? So, malakas ang Year of the Dragon and Year of the Tiger sa side ni person. Okay? Ayan. Kasi yun nakikita ko dito. Dito tayo magsa-zodiac sign para alam nyo. Okay. So, kung may Year of the Dragon dito, Year of the Tiger, Year of the Snake, ayan. Sa person mo to. Okay.
Doon tayo sa nararamdaman mo kay person. Okay, nasa na nga. Doon tayo sa nararamdaman ni person. Nararamdaman mo, sorry. Nararamdaman mo. Chaser. Codependent relationship pero abandon. Mabilis kang ma-attach. Yun yung kinakatakot mo. Kaya hanggat maaari, iniiwasan mo eh. Nagde-detach ka agad. Kasi ayaw mo ma-attach. Meron tayong wedding rings. Pero, gusto mo nang ikasal, no? Yung iba sa inyo. Kung pwede lang. Parang ganun. Okay? Napaka-soft-hearted nung iba sa inyo, guys. Ganun kita nasasagap dito. Sobra. Okay. O, diba? Parang siguro natatawa na lang yung iba sa inyo, no? Pag iniisip mo na, nagkabul talaga ako sa taong yan. Oh my God. Parang gano'n. Meron tayong stop worrying. Ayan. Di ka na nape-pressure dito. Ngayon kung ikasalo, hindi okay lang. Okay, meron tayong imagine. Eto guys, marami ka nang ini-imagine about sa future mo, sa pagbabago sa buhay mo. So, nakakatuwa, no? Kumbaga, nakapokus ka na talaga sa malaking pagbabagong pwedeng mangyari sa buhay mo. Okay, so, ayan guys, kahit anong zodiac sign yan, as long as nakaka-resonate sa'yo yung reading, okay? So, in the near future, palayamin yung sarili mo, kasi stuck ka pa rin. Meron tayong pay attention to the red flags. Nakikita ko yung sobrang pagiging guarded mo. Sobra. So, yung sinasabi dyan, guys, palayamin yung sarili mo, focus ka na sa sarili mo, and hindi ka pa totally healed. Kung sa tingin mo is na-heal ka na, hindi pa daw. So, yan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!